Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masakit isipin na merong mga relasyon na nasisira dahil lang sa hindi mo siya mabigyan ng anak. Yung mas pinili niyang talikuran ang kanyang sariling asawa para sumama sa ibang babae na makapagbibigay sa kanya ng anak. Oo, isa ako sa mga nakaranas noon. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko lang malaman mo ng iyong programa ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naging active sa YouTube. Hindi ko man masasabi na adik ako sa pag-ibig pero marami akong aral na napupulot sa tuwing naririnig ko ang totoong istorya ng buhay sa Papa Dudut YouTube channel. Dito sa Papa Dudut Stories. Minsan natatawa ako, napapaiyak, nagagalit, kinikilig dahil huling-huli na mga tinatampok ninyong istorya ang emosyon ng mga taong nakikinig. Papa Dudut, ako si Roda, 57 years old na sa ngayon. May asawa at isang may bahay. Ang aking asawa si Paulo ay manager ng isang bangko. At sa puntong ito ay masasabi kong punong-puno ng pagsubok ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Dumanas ng sari-saring pagsubok na muntik nang makasira sa aming relasyon. Kaya ako sumulat sa programa mo ay para ibahagi ang aming kwento. Lalo na sa mga mag-asawang dumaranas ngayon ng problema sa kanilang relasyon. Kung paano namin hinarap ni Paulo ang mga pagsubok at paano namin napagtibay ang aming relasyon bilang mag-asawa despite all of this. Alam ko pong magsisilbing aral sa nakararami ang kwento naming ito. Papa Dudut, nang may kasal kami ni Paulo, dalawang pangarap namin. Una, tumagal at sumibol ang aming relasyon hanggang sa kamatayan. Till death do us part, ika nga nila. Pangalawa ay magkaanak kaming dalawa at maging mabuting magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang buhay sa aming mga anak. Walang naging problema naman sa aming dalawa ni Paulo pagdating sa unang pangarap, pero sa pangalawa ay mukhang meron. Sumapit ang aming ikatlong anibersaryo pero wala pa rin kaming naging anak. Nagtiyaga kaming mag-asawa. Sinubukan namin ang lahat ng posibleng paraan. Kahit ng pag-aalay ng isang tray ng itlog at pagsayaw sa pista ni Santa Clara sa Obando. Pero wala. Hanggang sa dumating ang araw na naramdaman ko ang pagkainip ng aking asawa. Tulad na lamang isang araw, medyo nakaramdam kami ni Paulo ng excitement dahil 2 weeks na akong delayed. Maski ako ay isa lang ang pinapanalangin ko noon, ang mag-positive na ako. Ano, Roda? Kanina ka pa dyan sa CR, bilisan mo. Mahuhuli tayo ng simbang gabi. Wika ni Paulo habang kumakatok sa pinto ng banyo. O na, sandali lang. Wika ko sa kanya. Alam mo namang kailangan nating makumpleto ang simbang gabi para matupad na ang hiling natin na magkaanak. Pagpapatuloy ng aking asawa. Nasa banyo ako noon para maligo at para mag-pregnancy test. Ngunit nakaramdam ako ng araw na yon
nang makita kong nag-negative ang resulta. Kahit na malungkot ay lumabas pa rin ako ng banyo para sabihin kay Paulo ang katotohanan. Ano Roda, positive na ba? Magkakaanak na ba tayo? Excited na kasi akong maging tatay eh. Wika ng aking asawa. Bakas na bakas ko sa kanyang mga mata ang sobrang pananabik. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Sorry Paulo, pero negative pa rin ang resulta. I'm so sorry Han. Malungkot kong pagtatapat sa kanya. Unti-unting nag-iba ang reaksyon ng mukha ng asawa ko. Tila ba na frustrate sa aking ibinalita sa kanya. Bakit wala pa? Paano nangyari yun, Roda? 3 taon na tayong kasal pero wala pa rin? Ano bang problema? Baka naman pinipigil mo. Agad naman akong tumutol sa kanyang sinabi, No Paulo, bakit ko naman pipigilin? Maski ako gusto ko na rin magkaanak tayo. Roda, importante sa akin na magkaanak. Deklara ng aking asawa at sa puntong yon papadudot ay nakaramdam na ako ng takot. Paano na lamang kung baog pala ako? E di siguradong iiwanan ako ng asawa ko. I know and I'm so sorry. Hindi ko na napigilang umiyak noon. Sa kabilang banda, nakaramdam naman ng guilt si Paulo at pinakalma ko. No, ayos lang sa akin yun. Pwede pa naman nating ulitin. Hindi ayos sa iyo eh. I can feel it. You're frustrated with me. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Okay, inaamin ko. Hindi talaga ayos sa akin. Roda, oo, mahal kita pero gusto kong magkaanak. Gusto kong maging ama. Don't worry Roda, bukas na bukas din pupunta tayo sa doktor. Seryosong sabi ni Paulo sa akin. For what? Para alamin kung ano ba talaga ang problema. Kaya hindi tayo magkaanak. You know what? I'm suspecting you na baka baog ka. Sabi ni Paulo na disappointed. Hindi ako baog. And I'm sure of it, insist ko. Although kinakabahan na ako ng mga oras na yon. Kaya nga tayo pupunta ng doktor para malaman kung ano ang dapat gawin. Yung mga dapat mong kainin para mabuntis ka. You know what? Handa akong gawin ang lahat kahit na mag-aral pa ng Kama Sutra o kahit anong sexual position basta mabuntis ka lang. Paliwanag pa ng aking asawa. Nagbuntong hininga ako bago nagsalita. Paulo, kung sakali bang baog ako, hihiwalayan mo ba ako? Hindi sumagot si Paulo at sa halip ay pumunta na siya sa aming kwarto para magbihis. Habang ako naman ay naiwan sa isang sulok. Naiiyak dahil sa takot na baka isang araw ay magising na lamang ako na wala na sa tabi ko ang aking asawa. Anyway, nakaramdam ako ng sobrang guilt noon nang makita ko ang reaksyon ng aking asawa. Alam kong sobrang frustrated ang asawa ko sa akin. Boyfriend ko pa lamang siya, pangarap na niyang magkaanak at maging isang ama. Kaya sobra akong nasasaktan dahil pakiramdam ko ay wala akong kwentang asawa. Dahil naman sa pagnanais naming magkaroon ng anak, ay kumonsulta kami sa doktor. Doon ay nalaman namin ang katotohanan kung bakit kami hindi magkaanak ni Paulo. Dok, may resulta na po ba ang sinagawa ninyong test sa amin? May posibilidad po ba na magkaanak pa kami ng misis ko? Tanong ni Paulo sa doktor na sumuri sa akin. Mr. Narvaez, ayon sa resulta ng sinagawang test sa inyong mag-asawa, natuklasan ko na walang problema sa inyong reproductive system. They are functioning well. Kompleto ang sperm count ninyo. Pero sa inyo, Mrs. Narvaez, may problema sa inyo. Pag-amin ng doktor. Nang marinig ko yon, Papa Dudot, ay agad akong nanlumo. Talaga, Dok? Ano po yun? Tanong ko sa kanya. Mayroong problema sa matres ninyo, Mrs. Narvaez. Mahinang pundasyon, especially the cervix area. And aside from that, your egg cells are also abnormal and weak.
Ayoko mang sabihin ito sa inyo pero malabo kang magkaanak, Mrs. Narvaez. Paliwanag pa niya. Lalo akong nanlumo sa aking narinig. Diyos ko. Ang sabi ninyo sa akin, gusto ninyo magkaanak. Yun nga lang, the results are clear. Kung hindi kayo satisfied, you may opt for a second opinion from another doctor. Rekomendasyon ng aming doktor. Wala po bang gamot para magkaanak kami ng misis ko? Halata na sa asawa ko ang desperasyon. Umiling ang doktor. Sad to say pero walang gamot sa kaso ni Mrs. Narvaez. Kung gusto niyo talagang magkaanak, the best solution I think is to adopt a child. Kung gusto mo namang magkaanak, Mrs. Narvaez, you may do it with another woman pero syempre hindi ko nire-recommenda yon. Besides, mag-asawa kayo at nagmamahalan kayo. Magiging masaya kayo sa buhay kahit na wala kayong anak. Napatingin ako sa aking asawa habang naiiyak. Paulo, Rhoda, huwag ka mawala ng pag-asa. Wika ng aking asawa. Pero alam ko na deep inside, hindi yun ang nasa isipan niya. Obviously, he was disappointed. Magdasal din kayo. Malay nyo ay magkaroon ng himala dahil sa pagdarasal ninyo. But as always, bihira yung mangyari. Suhestyon pa ng doktor namin. Huwag ka na mag-alala, Rhoda. Tatanggapin ko kahit na hindi tayo magkaanak. Ang importante ay magkasama tayo. Nagmamahalan tayo. Masaya na ako doon, Rhoda. Wika ng aking asawa. No, Paulo. Alam kong pangarap mong maging tatay. Naiiyak kong sabi. Wala na tayong magagawa pa, Rhoda. Kahit na mamanata pa tayo sa kung sino-sinong santo dyan, hindi na tayo magkakaanak. Sa tono pa lang ng pananalita niya, alam ko nang frustrated na siya. Pero nagpapanggap lang siya na okay para hindi ko sisihin ang aking sarili. Muling nagsalita ang doktor. I'm sorry. Nangihinayang ako kasi mukha namang magiging perfect kayo kapag nagkaroon kayo ng anak. Oh well, that's life. Hindi man kayo magkaanak, maaring maging maligaya pa rin naman kayo sa isa't isa. Sabi pa niya sa amin. Samantala habang nasa taxi kami ni Paulo ay hindi niya ako kinikibo. Kaya naglakas na ako ng loob para kausapin siya. Paulo, I'm so sorry. Wala akong kwentang asawa. Hindi kita kayang bigyan ng anak. Wika ko. Wala na tayong magagawa, kailangan ko na lang tanggapin ang katotohanan. Seryoso niyang wika. Ngayong alam mo nang hindi tayo magkakaanak, mahal mo pa rin ba ako? Diretsahang tanong ko sa kanya. That time ay hinahanda ko na ang sarili ko sa kung ano ang isasagot niya sa akin. Panahon na makapagsasabi, Rhoda. Yun lamang ang kanyang sinabi sa akin. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita pa. Hanggang sa makauwi na kami. Nang makauwi na kami ay agad siyang dumiretso ng kwarto at nagsara ng pinto. Maghapon siyang nagkulong doon habang ako naman ay nakaupo lang noon sa sala. Humahagulhol dahil sa sobrang sakit ng aking nararamdaman. Papadudot halos gumuho ang mundo ko noon nang malamang kong baog ako. Sobra-sobrang guilt ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta kong asawa dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Dahil sa akin ay hindi na matutupad ang pangarap ni Paulo. Simula noon ay unti-unti nang nagbago si Paulo ng pakikitungo sa akin. Madalas siyang umuwi ng lasing ay kung kumprontahin ko naman siya, palagi nauungkat ang pagiging baog ko. Katulad na lamang isang gabi nagulat na lamang ako na umuwi siyang lasing. Ayan ka na naman. Umuwi ka namang lasing. Paulo, ano bang nangyayari sa'yo? Saway ko sa kanya. Lantaran ko nang ipinakita sa kanya ang aking frustrations. Dahil sa binabaliwala na niya ang kanyang obligasyon sa akin bilang asawa. Pwede ba? Huwag kang pakialamera. Gusto ko nang magpahinga. Galit na wika ni Paulo pagkatapos ay suray-suray itong tumungo sa kwarto. Pero pinigilan ko siya
sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Tuwing gabi umuwi kang lasing. Paano kung may mangyari sa'yo? Paalala ko. Paanong hindi ako maglalasing palagi akong nag-aalala na hindi na ako magiging tatay. Nabigla ako sa sinabing yon ng asawa ko. Diyos ko naman Paulo, hanggang ngayon pa rin ba? Yan pa rin ang iniisip mo? Hindi mo pa rin matanggap na hindi tayo magkakaanak? Oo Rhoda, hindi ko pa rin matanggap na hindi tayo magkakaanak. Ewan ko ba? Bakit ko pinakasalan ng isang baog na katulad mo? Galit na pag-amin ni Paulo sa akin. Sa puntong yon papadudot ay nanlumo ako at naiyak dahil masakit sa akin ang aking narinig mula sa kanya. At ngayong nagsisisi ka dahil ako ang pinakasalan mo, mahal mo ba talaga ako Paulo? O pinakasalan mo lang ako dahil gusto mo lang magkaanak? Ano, sagutin mo ako. Ewan ko sa'yo. Nagsisimula na naman yung drama mo sa buhay. Diyan ka na nga. Sigaw niya sa akin. Pero pinigilan ko pa rin siya. Paulo, ano ba? Sagutin mo ang tanong ko. Demand ko sa kanya. Sa oras na yon ay napuno na sa akin ng aking asawa. Sinabi ngang, tumahimik ka. Galit na sabi niya. Pagkatapos ay sinampal na niya ako ng malakas sa pisngi. Nagulat ako sa ginawa ng asawa ko papadudot. Yon ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Ang sama mo Paulo. Ang sama mo. Napayak na ako sa sobrang galit ko sa kanya. Pero agad namang nakaramdam ng guilt si Paulo kaya agad niya akong niyakap at humingi ng sorry. Paulo, mahal mo ba ako? Umiiyak kong tanong sa kanya. I'm sorry Rhoda, pero hindi ko sinasadyang masampal ka. Nabigla lang ako, wika ni Paulo. Tila nawala ang kanyang kalasingan. Rhoda, mahal na mahal kita pero pangarap ko magkaanak. Sana'y maintindihan mo ko. Oo, inaamin ko na ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako. Kaso may kulang pa sa atin. Hindi ko alam kung ano ba itong nararamdaman ko. Kung gusto mong maging tatay, di bale, pupunta tayo sa bahay ampunan. Suhestyon ko. No, ayaw ko magampon. Ayaw kong alagaan ng isang batang hindi ko kaano-ano. Seryosong sabi niya sa akin. Paulo, tandaan mong mahal na mahal kita. At saka huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam kong may awa sa atin ng Diyos, bibigyan din niya tayo ng anak sa tamang panahon. Naiiyak kong wika sa kanya. Sana lang Rhoda, pero hindi na ako umaasa pa. Walang himala. Wika naman ni Paulo kasabay ng pagbitaw niya sa pagkakayakap niya sa akin. Pagkatapos nun ay dumiretso na siya sa kwarto at nagsara ng pinto. Diyos ko, tulungan po sana ninyo kami ng asawa ko. Mahal na mahal ko po siya. Ayoko po siyang mawala sa akin. Yun na lamang ang tanging kong dasal ng mga oras na yon. Papadudot, gustuhin ko mang pigilan si Paulo sa kanyang ginawa ay hindi ko magawa. In the first place, ako rin naman ang may kasalanan. Hindi naman magkakaganon ang asawa ko kung mabibigyan ko siya ng anak. On the other hand ay sinikap kong ipaunawa sa kanya na kaya naming maging masaya kahit na wala kaming anak pero bigo ako. Nararamdaman ko na mas mahalaga sa kanya ang magkaanak kesa sa sarili niyang asawa. Papadudot dahil sa nabigo akong bigyan ng anak ang asawa kong si Paulo, ay nagpatuloy siya sa pagre-rebelde. Mas dumalas ang pag-uwi niya ng lasing. May pagkakataon na ring hindi siya umuuwi ng bahay. Nung una hindi ako kumikibo sa mga ginagawa ng asawa ko pero umabot din ito sa sukdulan. May nakahuli sa asawa ko na nambababae daw ito. Agad kong kinumpronta si Paulo at syempre dininay niya ang akusasyon. Samantala'y pinatawad ko din siya kinalaunan dahil wala akong mahanap na pruweba na may babae nga siya. Pero isang araw, hindi ko inaasahang mabubuking ko ang pinakalilihim ni Paulo. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin umuuwi ang asawa ko. Sinubukan ko naman siyang tawagan pero hindi siya sumasagot.
Kaya nagpa siya akong tawagan na lamang ang isa sa mga kaklose niyang kaibigan, si Dan. "Hello?" sabi ni Dan sa kabilang linya. "Si Roda to, Dan. Si Paulo ba ay kasama mo?" tanong ko sa nooy lasing ng si Dan. "Ay, ikaw pala, Roda. Oo, kasama ko si Paulo. May kahalikang chicks. Grabe pala itong kumpare kong humalik sa babae," sagot nito sa akin. Nagpantig ang tenga ko sa aking narinig. "Anong sabi mo? Si Paulo may kahalikang ibang babae?" Agad namang na-realize ni Dan ang kanyang pagkakamali. "Oops, sorry Roda. Nasaan na kayo? Sa beer house ba?" Tila nanguusig kong tanong sa kumpare ko. "Aba, paano mo nalaman na nasa beer house kami ng asawa mo?" Medyo sarkastiko nitong tanong dahil na rin siguro sa kalasingan. Rinig na rinig ko ang ingay. "Nasaan kayong beer house?" Agad namang sumagot si Dan. "Huwag kang maingay ha, Roda. Narito kami sa beer house na madalas naming puntahan. Dito lang malapit sa Katipunan. Malapit na malapit lang sa inyo." "Sige, pupunta ako dyan, bye." Yun ang huli kong sinabi bago ko binaba ang cellphone. Pagkatapos noon ay agad ako nagbihis at mabilis na tinungo ang beer house kung saan ay naroon ang aking asawa. And to my surprise, pagdating ko doon, bumungad agad sa akin si Paulo na may kalandiang babae. Dahil doon ay nagdilim ang paningin ko at nag-iskandalo ako. Sinaktan ko yung babae habang inawat naman ako ng mga lalaki. Si Paulo naman ay inawat ang babae na kung titingnan ay palaban din. Nang mailayo na ang babae sa akin ay hinarap naman ako ng aking asawa at halos kalad ka rin niya ako palabas ng beer house. "Hayop ka, Paulo. Ang sama mo," sigaw ko sa aking asawa. "Ano ba, Roda? Tigilan mo na ang pag-iiskandalo. Nakakahiya ka na." Galit na wika ng aking asawa. "Wala akong pakialam. Magwawala ako dito hanggat gusto ko. Ikaw, Paulo, minahal kita. Inunawa kita tapos heto ka nagtataksi lang sa akin? Marang hindi kita mabigyan ng anak pero kahit na pagbaliktarin mo ang mundo, asawa mo pa rin ako," sigaw ko sa kanya. "Oo nga, maaaring asawa kita, Roda. Pero wala kang kwenta dahil baog ka." "Baog?" panunumbat niya. Dahil doon ay isang malakas na sampalang ibinigay ko sa aking asawa. Ngayon ko lang na-realize na kaya mo pala ako pinakasalan dahil gusto mo lang magkaanak at hindi dahil sa mahal mo ako. Pinagsisisihan ko, Paulo, na ikaw pa ang pinili ko bilang asawa. Kinakamuhian kita, ang sabi ko. Pero hindi nagpatinag si Paulo. "Sige, Roda, maghiwalay na tayo. Ayaw ko na sayo," pagdideklara niya. "Ayaw ko na rin sayo, Paulo. Hiwalay na tayo. Magsama kayo ng malanding babaeng yan." Halos maiyak ako sa galit ng mga oras na yon, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay iniwan ko na ang aking asawa at mag-isa akong umuwi ng bahay. Papa Dudut, labis akong nasaktan noon nang mahuli ko sa akto ang aking asawa na nakikipaglandian sa ibang babae. On the spot ay naghiwalay kami. Wala rin naman akong magawa dahil si Paulo na rin mismo ang nakipaghiwalay. Samantala, wala naman akong magawa kundi ang tanggapin ang lahat. Simula noon ay hindi na umuwi si Paulo sa aming bahay at sa halip ay sa kabit na siya tumira. Nabalitaan ko na lang isang araw na nabuntis niya ang kabit niya. Ako naman ay hindi ko na rin nakuhang magalit sa asawa ko dahil in the first place ako rin naman ang may kasalanan. Nakaramdam din ako ng kasiyahan noon dahil natupad na rin ni Paulo ang magkaroon ng anak at maging isang tatay. Hindi na ako nagpakita sa kanya pagkatapos noon. Namuhay ako mag-isa at masasabi kong naging maayos naman ako. Nang unti-unti ko nang matanggap na wala nang pag-asang magkabalikan pa kami ni Paulo ay saka dumating ang isang pagkikitang hindi ko inaasahan. "Roda? Roda, wait!" tawag ni Paulo sa akin. Pauwi na ako noon sa bahay galing sa palengke. "Paulo, anong ginagawa mo dito?" gulat kong tanong sa kanya.
Bala ko sanang puntahan kita sa bahay kaso nakita na kita dito. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Heto mabuti naman, ikaw kumusta ka na? Si Leica, nanganak na ba siya? Tumango ang aking asawa. Oo, nanganak na si Leica nung isang linggo. Babae ang anak namin. Congratulations sa inyo. Bati ko na lamang sa kanya. Nakita kong huminga ng malalim si Paulo bago muling nagsalita. Roda, hiwalay na kami ni Leica. Pagtatapat niya sa akin. Tinakasan din niya ang responsibilidad niya sa anak namin. Kaya hayon, sa akin na ang anak namin. Pinapaalagaan ko muna sa nanay ko. Siyempre na nalungkot naman ako sa balitang yon. Ganun ba? Napakalungkot naman pala, sabi ko pa. Sa puntong yon ay hinawakan niya ang aking mga kamay at buong pusong nakiusap. Pakiusap, Roda. Bumalik ka na sa akin. Mahal kita. Alam mo bang hindi ako nakakatulog sa kakaisip sa iyo? Patawad, Roda. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Pangako magbabago na ako. Patawad, Paulo, pero ayoko na. Malungkot kong sabi sa kanya. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Muli akong nagpatuloy. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo, Paulo, pero buo na ang desisyon ko. Ayaw na kitang makasama pa. Ayaw ko na kasing masaktan pa ulit. Roda, I love you. Nang mawala ka sa akin, sobra akong nangulila. Doon ko na na-realize na hindi ako mabubuhay kung wala ka. Yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Leica. Pangungumbinsi pa sa akin ni Paulo. Tumingin ako sa kanya at unti-unti akong kumalas sa pagkakahawak niya sa akin. Sa palagay mo, Paulo, madaling maghilom ang mga sugat na idinulot mo sa akin? Masakit yung ginawa mo sa akin lalo na nung iniwanan mo ako dahil lang sa hindi kita mabigyan ng anak. Pinamukha mo sa akin na wala akong kwenta at walang silbing asawa. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan doon. Patawarin mo na sana ako, Roda. Kung gusto mo ay lumuhod pa ako sa iyo para lang mapatawad mo ko. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigilang umiyak sa aking harapan. Wag na, Paulo. Siguro ibigyan mo na lang ako ng time para makapag-isip. Hindi ko pa masasabi sa ngayon kung may nararamdaman pa akong pagmamahal sa iyo. Hindi ko alam, ewan ko. Basta hindi pa ako handang makipagbalikan sa iyo. Umagulho lamang ang aking asawa nang marinig niya ang aking mga sinabi. Hihintayin ko ang desisyon mo, mahal. Kung ako ang tatanungin, handa ako makipagbalikan sa iyo anytime. Magsimula tayong muli, Roda. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Sa pagkakataong yon, ako naman ang huminga ng malalim. Sige, Paulo. Titignan ko. Papadudot nung hinalikan niya ako noon ay wala akong naramdaman. Ng mga panahong yon ay unti-unting nawawala na ako ng pagmamahal sa asawa ko. Samantala bagamat gusto niya makipagbalikan sa akin ay hindi siya nakatanggap ng response mula sa akin. Pinag-isipan ko kasing mabuti kung may natitira pa akong pagmamahal sa asawa ko. Pero wala na. Buo na ang desisyon ko noon na hindi ko na siya makukuha pang mahalin. Pero papadudot. Hindi ko may paliwanag pero hindi yata umaayon ang tadhana sa mga nararamdaman ko. Simula kasi noon ay naging madalas ang pagtatagpo namin ni Paulo and mostly ay by accident. May pagkakataon na na-stuck kami sa elevator ng ilang oras at doon muli kaming nag-usap. Minsan ay nakasakay ko pa siya sa jeep, sa bus maging sa MRT at may pagkakataon ding tinutulungan niya akong mahuli ang nag-snatch sa akin sa cellphone ko. Ewan ko ba, papadudot, bakit ganon ang tadhana? Nagpatuloy ang ganong setup hanggang sa naging magkaibigan kami. Ayos na sana ang pakikipagkaibigan namin nang biglang bumalik ang nararamdaman ko para kay Paulo. Hanggang sa yun na nga, papadudot. Nagkainlaban uli kami and eventually ay nagkabalikan kami. Doon ay muli kaming nagsimula, muli naming binangon ang aming naudlot na relasyon bilang mag-asawa. Hanggang sa dumating ang besperas ng Pasko, doon nagsimula ang second chance sa aming dalawa.
Buti naman at maagang uwi mo sa trabaho. Masayang wika ni Paulo sa akin. Half day lang kami. Siyempre naman, noche buena na mamaya. Ano yung niluto mo? Tanong ko sa kanya. Niluto ko yung paborito mo, pansit bihon, paella at saka itong nabili kong braso de Mercedes sa bake shop kanina. Ang ihahanda ko. And guess what? Bumili din ako ng regalo para sa iyo. Heto. Pagkatapos ay pinakita niya sa akin ang sinasabi niyang regalo at inabot niya sa akin yon. Wow, thank you Paulo. Ang liit namang box nito. Ano kaya ito? Curious kong tanong. Napangiti naman sa akin ang asawa ko. Buksan mo na lang. Nagulat ako nang tumambad sa akin ng isang napakagandang diamond ring. Diamond ring para sa iyo? Simbolo yan ng renewal of vows natin bilang mag-asawa. Talaga? Naku, mukhang pinag-ipunan mo talaga to, no? Hindi ako makapaniwalang binigyan niya ako ng ganon. Siyempre naman, asawa ko. Asawa ko ang pagbibigyan ko. Kaya talagang pinaghandaan ko yan. Tugon niya sa akin. Grabe, ang ganda ng singsing. Gusto ko siya. Sabi ko naman sa aking asawa. Pagkatapos ay kinuha ni Paulo ang singsing at sinuot niya yon sa palasingsingan ko. Salamat Paulo. Napakasaya ko ngayong Pasko. Sumigunda naman si Paulo. Ako rin ay napakasaya ko dahil nagkabalikan tayong muli. Alam mo ba, sa lahat ng mga Christmas gifts na natanggap ko, eto na ang pinakamagandang regalo. Ang magkasama tayong muli. You know what Paulo, napakaswerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Isang sweet, caring and hardworking at gwapong husband. Ako hindi ko na kailangang i-expound pa, basta masaya akong kasama kita. Ang wika naman ni Paulo na masayang masaya sa pagbabalikan naming dalawa. Papadudot, hindi ko akalain na magkakaroon pa kami ng second chance. Pagkatapos noon ay naging masaya na ulit ang aming pagsasama. This time kasama na ang anak ni Paulo sa ibang babae na pinangalanan niyang Princess Kate. Since tinakasan ng tunay na ina ang responsibilidad kay Princess Kate, ay ako na ang tumayong ina sa kanya. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Doon ko naramdaman na masarap pala ang feeling na maging isang ina. Sa ngayon ay portrait kami ng isang masayang pamilya. Ako si Paulo at si Princess Kate na ngayon ay dalaga na. Going strong pa rin kami ni Paulo until now at naging devoted husband na siya sa akin. Katulad ng sinabi ko kanina, masaya na kami sa aming mga buhay at wala na kaming mahihiling pa. Salamat sa Diyos. Papa Dudut at sa staff ng inyong YouTube channel na Papa Dudut Stories, maraming salamat. Kung mapili ninyong i-upload ang istorya ko, another thank you. Alam naming mag-asawa na kapupulutan ng aral ang istorya namin na nabuo. Nasira at muling nabuong relasyon namin dahil sa pagpapatawad. More power and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Roda. Ang kwento po ni Roda at Paulo ay maraming kapupulutan ng aral, lalo na ang decision making ng mag-asawa. Hindi ka dapat pumasok sa sagradong matrimonyo kung ang hangarin mo lamang ay ang magkaroon ng anak. Ang pag-aasawa ay isang habang buhay na sumpaan. Isang sagradong kontrata sa pagitan ng dalawang nagmamahalan. At ang Diyos bilang saksi o witness. Ang pag-aasawa ay dapat may kalakip na totoong pagmamahalan. Yung tanggap ninyo ang isa't isa. Yung irerespeto mo siya anuman ang kanyang pagkukulang o kapintasan. Ang pag-aasawa ay isang pangako na mamahalin at sasamahan mo ang iyong katipan sa oras ng hirap o sa ginhawa. Magtutulungan sa oras ng mga pagsubok sa buhay. At higit sa lahat, kung kayo ang magiging instrumento para palaganapin ang mga mabuting aral na tinuro sa atin ng Panginoon. Ang pag-aasawa ay hindi parang isang pagkain na pwede mong iluwa kapag hindi mo nagustuhan ang lasa. At lalong hindi ito isang bagay na pwede mong palitan anumang oras. Ang pag-aasawa ay hindi isang pasiglaban, pagalingan at sisihan. Tandaan natin na ang tagumpay natin ay tagumpay din nila. At ang hirap natin ay hirap din nila. At imbes na magkawatak-watak ay dapat magkaisa ang mag-asawa.
Dahil once na pumasok ka sa sakramento ng kasal, ang diwa ninyo mag-asawa ay magiging isa na lamang. At higit sa lahat ay pakatandaan natin mga kaibigan, huwag tayong maging makasarili. Intindihin natin ang feelings ng ating asawa. Huwag tayong mag-demand sa kanya na alam nating wala sa kanya o hindi niya kayang ibigay sa atin. It is a matter of respect and acceptance. Kaya para kina Rhoda and Paulo, masaya kami na nagkaroon ng second chance ang inyong pagsasama. Nanalampasan ninyo ang matinding pagsubok na sumukat sa inyong katatagan bilang mag-asawa. God bless sa inyong dalawa at maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong totoong kwento sa aming YouTube channel na napapakinggan sa Spotify. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.